Okay, so continuation ng gagawin natin na project sa React. Ang gagawin natin, punta tayo dito sa SRC, and then sa components na ginawa natin na folder, then punta tayo sa navbar, then dito sa navbar.js. Ayan. So, after nyan, ang gagawin natin is mag-i-import tayo dito ng CSS. So, dito kasi meron tayong navbar.css para sa magiging design ng JS natin. So, para ma-import natin siya, we will use yung dot, then yung forward slash, and then call out natin si navbar.css. And then, semicolon. So, automatic now, yung JS natin and CSS can talk to each other para sa design. And after that, ang gagawin natin, we will create yung function natin. So, sa function natin, we will call it navbar, then opening and closing parenthesis. So, since function siya, meron siyang opening and closing parenthesis, and then, yung curly bracket natin. So, every function naman kasi, kahit anong programming language, meron siyang parameter. Then, after that, ang gagawin natin, we will call yung return natin. Sa return natin, dito natin ilalagay yung magiging parang body ng mismong web page natin. So, ang gagawin natin, at the end ng closing parenthesis natin, ilalagay natin yung semicolon. Then after that, sa loob niya, bababa lang natin siya. And then, dito natin ilalagay yung nav tag natin for navigation. Then we will use yung class name. So, sa class name natin, lalagyan natin siya ng navbar na gagamitin natin sa CSS later on. Then, i-close natin siya. And then, sa loob niyan, we'll be using yung h2 natin na tag. And then, nalagay natin ay next gen coder AI. Ayan. And then, after nyan, ibabalik lang natin to. And then, sa pinaka-last, maglalagay lang tayo dito ng export default navbar. So, ginagamit natin etong export default navbar na ito para ma-import natin yung mismong navbar.js natin. So, ginagamit natin siya to call out